Okay. Magandang umaga muli sa bawat isa. As usual, sinasabi ko pong purihin ng Diyos sa umagang ito kasi tayo po ay dinala sa isang lugar na ang salita po ng Diyos ay binabasa at pinag-aaralan po. At purihin ng Diyos sa umagang ito. Ang Diyos po ay nagbibigay ng mga tao sa mga iba't ibang siglo ng panahon upang magsalaysay at magpapahayag ng mga salita ng Diyos. Bakit? Kasi mayroon pong mga heresies na umaatake din po sa mga katuruan ng Panginoon. Ang Bible po natin ay malawak po ito at hindi po natin ito masyadong masasakop kung wala pong gabay ng banal na Espiritu sa atin at wala din pong mga ginagamit na tao upang may paliwanag to. So tayo po ay nagpapasalamat sa mga tao din pong ginagamit sa kanilang kapanahunan upang labanan, polemics, labanan ng mga katuruan na mali or heresy o mayroong content ng hindi katotohanan sa Bible. Sa Christian sa Christian history, mayroon pong mga siglo na grabe ang atake ng mga heresies, no? Sa 4th century, ang atake po ay about who is Jesus Christ, whether Jesus Christ is God or man. So yan ay pinag-uusapan po yan at mayroon pong mga ginamit na mga tao doon upang salungatin ang katuruan na si Jesus Christ ay created being lamang, hindi siya tunay na Diyos na nagkatawang tao. At maraming tao at isa doon si Athanasius na sinasabi Athanasius contra mundum or against the world kasi dinipensahan po niya ang katuruan na si Jesus Christ ay tao lamang, hindi God at na-resolve yan. Mayroon namang isang heresy din ng sa 1800 or 19th at 20th at 21st century na medyo mild dito pero malakas din ang dating. Ito po ay liberalism. No? Ang liberalism po ay hindi na masyadong naniniwala sa mga doktrina ng God like the scripture is the total authority, salvation is by grace through faith in the Lord Jesus Christ at marami din pong umaatake dyan. At higit sa lahat, yung sinasabi na isang atake din po na hindi na po natin kailangan ng mamuhay ng maayos kung ikaw kay Kristiyano kasi anyway, it is all by grace. It is all by grace. So, mayroon pong mga taong tinayo din upang salungatin o depensahan ang katuroan ng Diyos. At ang topic po sa atin ngayon ay parang mayroon tayong liberty at gagamitin ba natin yung liberty na yan? Yung ating freedom na yan to do anything or to do good works. Kasi po ang heresy po niyan ay ibig sabihin na pwedeng ang isang Kristiyano ay tumanggap lamang kay Jesus at di na niya kailangan mag-repent, di na niya kailangan na gumawa ng kaayusan kasi anyway, ligtas naman siya. So, kailangan din po natin pag-aralan yan. No? Sa aking buhay ay mayroon pong dalawang tao na ginamit sa akin, mga theologians, upang maging ma-formulate ko yung aking doktrina. Bakit ko po sila nasabing silang dalawa ang nagbibigay sa akin ng parang knowledge o gabay kasi sila po ay pareho silang gumagamit ng scripture sa kanilang mga pagpapaliwanag. Mayroon akong clue sa inyo, pareho po silang pinanganak ng June 19. Meron na ba yung Meron na. Ang isa doon ay si Charles Haddon Spurgeon. Siya pinanak sa June 19, 1834 at namatay ng January 31, 1892. 58 years old lang po siya. Ang pangalawa ay si John MacArthur na pinanganak noong June 19, 1939 at namatay noong July 14,
2025. Bakit ko po sila napili? Unang-una po ay because of the providence of God and because of their doctrine formulation na galing po sa Word of God. No? Nung ako po ay nagtrabaho, ako po ay nasa information technology at palagi akong naka-expose sa internet. No? In fact, ang internet ay 1994 yan na nilagay sa Pilipinas, na-establish sa Pilipinas, pero ako ay nagpapadala rin ng email 1992. At during that time, napakamahal po ang mga libro about theology at hindi po umaabot yan dito sa Pilipinas. Kung umaabot man, hindi ko kayang bilhin yan kasi napakamahal beyond my level ng economic life. So ako po ay nagdedepende lamang sa mga free na ibinibigay doon sa internet. At alam po natin, nung wala pa po yung internet o wala pa po yung YouTube at saka wala pa yung Facebook, kasi ang YouTube po ay something like 2004 or 2005 ang Facebook. It's either way, di silang dalawa ay bago lamang. Ngunit from 1994 at 2025, ako po ay binayahan ng Panginoon na makabasa ng mga teksto about kay Charles Haddon Spurgeon. Kasi ang internet ay open po yan at yun lamang ang mga available na mga resources during that time at pinagtiyagaan ko yung i-download in a text form. Wala pa yung mga pictures noon. Hindi ka pa nakakakita ng mga pictures noon. Bago ka magpapadala ng picture, kailangan mo is i-defragmentize at i-fragmentize mo. Ibig sabihin, lalagay mo muna sa text, papadala mo doon. Yung counterpart mo dun sa kabila ay i-assemble pa niya yung mga text na yan at para mabuo. Okay, papadala ko yung picture ko, kailangan kong i-defragmentize yan at gagawin text, papadala ko doon, tapos kabila, babalik na naman. Ganon kahirap ang panahon na yan. So ang pag-asa ko lang ay makita ko yung mga text na sermon ni Spurgeon. At by the providence of God, binigyan din po ako ng mga time upang mabasa yan. Noong 2005, na nauso na po yung YouTube, siyempre lumalabas na yung mga sermon. No? Ang unang lumabas po ng mga sermons din ay yung kina John MacArthur kasi yun ang available. At by the providence of God, ako po ay nagta-travel in the morning, 2 hours, in the afternoon, 2 hours. So wala akong magawa kundi listen one sermon going to that place, listen another sermon going back to my home, and in the afternoon, listen another sermon going to the place, and then going back, listen another sermon. So, by the providence of God, halos almost all, hindi naman siguro all, ay narinig ko. No? Bakit ko po in-emphasize yan? Kasi nung 2 taon na to ay hindi mo malalaman kung sila ay against sa isang doktrina or for the doctrine. Kasi because of kanilang mga sermon, meron po silang sermon about God's sovereignty na ang Diyos ay nasusunod. At mayroon din po silang mga sermon na human responsibility na tayo po ay wala tayong, mayroon tayong responsibility for our walk being a Christian. So, ang atake po sa panahon ng kay John MacArthur ay about Lordship Salvation. Ang Lordship Salvation po ay ganito. Lordship Salvation emphasizes that genuine faith includes a commitment to submit to Jesus Christ as Lord, no? Resulting in a transformed life marked by obedience and of good works. No? This view contrasts with the easy believism which believes minimizes the cost of following Christ and can lead to false assurance of salvation. So ito po yung isang doctrine na parang kailangan pa ba natin magiging Lord si Jesus Christ? No? Kasi kung Lord mo si Jesus Christ, you have to follow.
And this has been attacked by many theologians din na this guy, John MacArthur, is not teaching salvation by grace alone, by faith alone, and through Jesus Christ alone. Pero kung pakinggan mo siya ng napakaraming sermons niya, marami din po siyang sermon na ang ating salvation ay it is by grace alone, through faith alone, or faith alone in the Lord Jesus Christ alone. But mayroon din po siyang sermon na if you want to be assured of your salvation, kailangang makita mo, katulad ng examine your faith, whether you are, examine yourselves whether you are in the faith. Test yourselves, parang ganon. So, ang mga theologians po ay, they also read theologians before their time. No? Before their time. Charles Haddon's, John MacArthur, also parang nakikinig din siya kay Charles Haddon Spurgeon. Ang kanilang difference timeline ay 105 years, 1 century apart. No? So, sa aking napag-aralan at nababasa, dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos kay Charles Haddon Spurgeon, Spurgeon affirms the core tenets of Lordship salvation. He believed that genuine faith in Christ necessarily leads to transformed life characterized by repentance, obedience, and a desire to follow Christ. Emphasize God and human responsibility. Kaya nga, kung tanongin mo raw si Spurgeon at sinabi niya to, what is my doctrine? Ang doctrine niya, if you are saved, it is all by God. You have no contribution on your salvation. But if you are damned, it is because of your sin and choice. So, malilito ngayon mga tao. Ano ba talagang pinanghawakan nitong tao na to? Na sabi, if you are saved, wala kang contribution, it is all of God. But if you are damned o mapapahama ka, it is of your sins and of your choice. Kaya nga, nung nag-sermon si Haddon Spurgeon ng God's sovereignty and human responsibility, in-explain niya yung God's sovereignty in detalye na wala talaga tayong contribution. Pagdating niya doon sa portion na, now I'm going now to the man's responsibility. And many people who will hear this will say, that guy will contradict himself. Kasi in-explain daw niya yung God's sovereignty, pero i-explain ulit niya yung human responsibility. At ang sabi niya, siyempre, by logic, it seems that I am contradicting myself, but because of the scripture, I am not contradicting myself. These two theologians, sila nagsabi na hindi namin kayang i-reconcile ang mga truths sa Bible. Kasi kami ay tao lamang, hindi namin i-reconcile ito at hindi namin kayang i-reconcile kasi sa aming maliit na pag-iisip. At siguro, maintindihan na namin ito kung we will go back, we will meet in the throne of grace, kung ano talaga to. So, silang dalawa, ang narinig ko na they cannot reconcile the two truths of the Bible that we have God's sovereignty and human responsibility. So, if you are listening only few sermons of Spurgeon, at narinig mo yung kukontra sa iyo, kalaban mo siya. Pero kung marinig mo naman yung panig sa iyo, kakampi mo siya. Ganyan din kung marinig mo si John MacArthur, hindi mo malaman kakampi ko ba to o kalaban. Kaya nga, nung si Joshua, dumating yung God or yung angel na God na sabi na, sino ka ba? Are you against me or for us? Sabi ng Spirit, it is not up to you. Wala kayong magawa kung against ako sa iyo or panig ako sa iyo. Ibig sabihin, hindi agree ang Diyos na kontra ka ba,
tatanungin mang Diyos, Lord, sa akin ka ba? O kalaban mo ba ako? O kakampi ka namin? Ang sabi ng God, it's either. Wala kang pakialam. Bakit mo ako tatanungin kung kakampi mo ako o ano? Ako ang masusunod, hindi kayo. So, ganun din. Parang, who are we to, titingnan natin na ito yung mga theology na dapat nating sundin. At sabi nga, minsan sa ating mga tools na gagamitin, like yung sinasabi kong dispensationalism at covenant theology, minsan nalilimit ang ating understanding sa God. So, Charles Haddon Spurgeon, sabi niya, let us biblical. Kung anong nakasulat dyan, yun ang ating ituturo at yun ang biblical na ating gagampanan. No? At bahala na ang Diyos to really explain to us kasi wala tayo sa position to explain all of these things. No? By the way, ang ating pong pananampalataya, ang doctrine po ng God ay sometimes hindi yan magsushoot sa mga logic ng tao. Not by reason. Halimbawa, Trinity. Maski anong tumbling-tumbling mo dyan, hindi mo ma-explain yan by reason. Magko-contradict ka dyan. You have to accept it by faith. Halimbawa po, yung hypostatic union, that Jesus Christ is fully God or truly God and truly man, maski anong paliwanag mo dyan, beyond the reason yan, you have to accept it by faith. Marami pa pong mga katuruan na hindi, who lives your life? Sabi nga ni John MacArthur, who lives your life? Sabi mo, ako. Ibig sabihin, kaya mong mag-live ng life na ikaw lang? No, sabi, hindi. Ang Diyos ang nag-live sa akin ng life. Paano yung mga kasalanan mo? I-attribute mo ba sa God? So, ibig sabihin, hindi natin mako-confine ang God sa ating sarili, sa ating pananaw. So, marami po ang nagko-contradict kay Charles Haddon Spurgeon sa kapanahonan niya. Marami din po ang nagko-contradict kay John MacArthur sa kapanahonan ngayon. Marami din pong kampi, marami din pong nagko-contradict. Pero throughout the time, si Charles Haddon Spurgeon, although maraming nagko-contradict sa kanya, maraming kumakampi throughout the time, no one theologians ngayon o pastor na hindi nagsasabing si Charles Haddon Spurgeon ay ginamit ng Panginoon. Kasi pag against Charles Haddon Spurgeon ka, parang ang hirap paninindigan. No? Kasi mayroong mga katuruan ng mga biblical, pero mayroong maliliit na mga bagay din. Ngayon, pagdating kay John MacArthur, huwag kayong magtataka na marami din kokontra at marami din kakampi. Let history tells itself kung after 1 century, kung si Spurgeon ba ay katulad na si John MacArthur ba ay katulad ng Spurgeon na ina-accept halos na mga tao. But my point is ganito. Meron tayong God's sovereignty and human responsibility, which is the topic for today, no? Let us all stand and we'll read the springboard ng ating pag-uusapan ngayon. Yung liberty. Ang title po ngayon ay Use Your Liberty to Do Good Works. Babasahin lang po natin ang 1 to 15 ng Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, 1 to 15. Stand fast therefore in the liberty by which Christ was made us free, and do not entangle again with the yoke of bondage. Indeed, I, Paul, say to you that if you become circumcised, Christ will profit you nothing. And I testify again to every man who becomes circumcised that he is debtor to keep the whole law. You have become estranged from Christ, you who attempt to be justified by law. You have fallen from grace, for we, through the Spirit, eagerly wait for the hope of righteousness by faith. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but
faith working through love. You ran well. Who hindered you from obeying the truth? This persuasion does not come from him who calls you. A little leaven leavens the whole lump. I have confidence in you, in the Lord, that you will have no other mind, but he who troubles you shall bear his judgment, whoever he is. And I, brethren, if I still preach circumcision, why do I still suffer persecution? Then the offense of the cross has ceased. I could wish that those who trouble you could even cut themselves off. For you, brethren, have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. For all the law is fulfilled in one word, even in this, you should love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another. Tayo po'y makakaupo na. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay muling nagpupuri at nagpapasalamat na mayroon ka pong iniwan na Biblia sa amin upang aming mabasa at magamit sa aming pananampalataya. At alam po namin, Lord, ang aming pananampalataya ay bunga ng aming pakikinig na iyong masalita at ito ay tungkol kay Jesus, Lord. I-bless mo, Lord, ang sermon na to. Gamitin mo po ako at ganon buksan ang mga pag-iisip ng mga makarinig, ang aming spiritual mind upang talagang maintindihan ang iyong mga salita sa umaga ito. Salamat muli at dalangin namin to in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Ito pong Galatians chapter 5 ay dulo na po to sa isang sulat ni Pablo sa mga Galatians. Bago natin talakayin yung ano ba yung liberty na yon at ano ba yung purpose ng liberty na to, at makita muna natin anong konteksto ng bakit sinabi ni Paul na nakalaya na kayo at huwag niyong gamitin ang iyong kalayaan sa pagsunod ng laman at kayo ay mamuhay ayon sa Espiritu. Si Paul po ay ginamit ng Panginoon yan sa mga primarily to the Gentiles. Kaya siya ay sinalubong doon sa road to Damascus at kinonvert siya ng God na mag-preach or maging Kristiyano at mag-preach ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar, lalo na sa mga hintil. So sila ay sinimulan nila ni Barnabas ang kanilang unang missionary journey sa Mediterranean, sa labas ng Israel, at iyan ay region ng Galatia. Marami pong mga churches na tinanim si Paul doon, like the Iconium, Lystra, Derbe, and Antioch of Pisidia. At sila po ay nagtanim doon at tinuruan nila ng ating kaligtasan. Ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya kay Kristo na several years ago, sabi ni Paul, bago pa lang kasi namatay si Jesus Christ dito at nakita niya at naramdaman niya sa kinausap siya ng God na muling nag-resurrect. Itong tao na to ay namatay at sa ikatlong araw ay nabuhay at umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Ama na mamagitan sa atin. So yan ang kanyang daladala na ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya dito kay Kristo. Unlike sa katuruan na tinatabi ng mga Hudyo na ang kanilang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa batas ni Moses at kailangan nilang maging mabuhay ayon sa mga kultura ng mga Hudyo. At isa doon sa mga kultura na yan ay magpapatuli ang mga lalaki 8 days after their birth. So, sabi ni Paul, yun ang magandang balita ng kaligtasan, na ang ating kaligtasan ay sa ating pananampalataya lamang kay Jesus na siya ang namatay para sa inyong kasalanan, nabuhay na perfect upang magkaroon kayo ng righteousness, because sabi niya doon sa Galatians 3:11, by the works of the law, no one is justified but because of the righteousness of God by faith in Jesus Christ. Ibig sabihin nun, polemics. What is polemics? Ang polemics ay isang department ng tao o ng relihiyon na kumukontra doon sa maling aral. So, kukontrahin mo na may nag-aaral ng maling katuruan, polemically kukontrahin mo yan.
Ang sabi ni Paul, ang ano dito, huwag kayong maniwala diyan sa mga Jews na yan, na pumunta diyan sa inyong mga churches, kasi ang mga Jews na to ay, ang tawag nito, Judaizer. Ang ibig sabihin ng Judaizer, gusto nila i-convert ang mga tao papunta sa Judaism kasi ang paniniwala nila, sila lamang ang maliligtas. So, nag-ano lang din sila, nag-agree lang din sila, okay. Okay din yung tinuro ni Paul na maniwala kayo kay Jesus Christ as your Lord and Savior, maliligtas kayo kung kayo'y nanampalataya sa kanyang ginawa. Ngunit, dagdagan nyo na kayo ay mamuhay na isang Hudyo at kayo ay magpatuli. So, kinontra ni Paul yan, sabi niya na mga hangal kayo, mga taga-Galatia, sino ang nagayuma sa inyo na naramdaman nyo na ang inyong kalagayan na binago na kayo ng Panginoon. Mayroong component doon na binago na kayo ng Panginoon. Ang banal na Espiritu, naranasan nyo na, may milagro ng mga kapangyarihan ng Diyos Ama, at nakita nyo si Jesus Christ na crucified on the cross. No? Yun ang first part ng kanyang pagtanggol. Pangalawa, sabi niya, even the Old Testament people, sila ay naligtas sa pamagitan ng kanilang pananampalataya, at ang exhibit A niya or evidence A niya ay si Abraham na great theologian nila, a great prophet nila, na even Abraham believed God and it was accounted to him as righteousness. Yung katuwiran o yung declaring Abraham as righteous is because of the faith, not following of the law. And in fact, nagbigay pa siya ng covenant theology na dalawa po yan, si Hagar na isang alipin at si Sarah na promise, na dalawang covenante yan, but dapat makita nyo na maski anong gagawin ng yung covenant of works ay hindi yan makakamana ng kaharian ng Diyos, only the covenant of grace, which is Sarah. Ngayon, nandito na po tayo sa Christian liberty. Sabi niya dito, number 1 na ating pag-usapan nun, ano ba tong liberty na ating nakuha? No? Ang liberty na ating nakuha ay gusto ni Paul na makatakas na kayo dyan sa inyong pagkaalipin ng mga salvation sa pamagitan ng inyong paggawa. Salvation sa pamagitan ng mga ceremony. Salvation sa pamagitan ng ritual. Which almost always in mga pagan area din, at the same time, nandun pa rin sa Jewish. No? Sabi niya, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. So, panindigan nyo kasi pinalaya na kayo ni Kristo. And do not be entangled again with the yoke of bondage. Kasi nakikita nga natin na yung kaligtasan sa pamagitan ng pagsunod sa batas ay bondage yan. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, come unto me, you who labor and heavy laden, and I will give you rest. No? Sabi na, lumapit kayo sa akin na naghihirap at nagpapagal. Kasi ang kaligtasan galing sa Judaism ay napakahirap. In fact, dinadagdagan pa nila ng iba't ibang mga utos just to protect the utos ng God. Napakahirap. Sabi na, take my yoke, for my yoke is easy and my burden is light, and you will find rest in me. That is one of the context bakit sinabi ni Jesus Christ. Kasi hirap na hirap ang mga tao sa kapanahunan nila na grabe naman tong kaligtasan na to. In fact, mayroon tao nga na si Martin Luther na talagang gusto niyang sumunod sa batas, lahat ng batas. Na nagalit nga siya sa God kasi sabi, napakahirap naman itong batas na ibinigay mo sa amin. Hindi talaga makakasunod. At biblical din yan, sabi niya, cursed is everyone who cannot follow all the laws given by Moses. Sumpain ang hindi nakakasunod sa lahat ng batas ng Panginoon. Sa aming Bible study sa tennis court, mayroong nagtatanong kasi binasa daw sa isang lugar na yung Lucas
10:24, no? Basahin natin kasi magandang talakayan namin dito. Kasi sabi, binasa ito, di ba ang salvation natin dito ay sa pamamagitan ng pagsunod ng batas? Luke chapter 10. Sabi dito 24. Luke chapter 10, 24. Sabi dito 25. And behold, Luke chapter 10, 25. Kasi ito ba ay salvation by works ba ito or salvation by grace? And behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Wow, ganun daw. Di ba dapat kay Jesus Christ tayo? Tinanong ng lawyer, what shall I do to inherit eternal life? He said to him, what is written in the law? What is your reading of it? So he answered and said, you shall love the Lord with God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Sabi ni Jesus Christ, you have answered rightly. Do this and you will live. No? Sabi na, di ba sabi ni Jesus Christ, you have answered rightly. Do this and you will live. No? And even the lawyer, nag-isip siya, kaya ko bang sundin ito? So, binigyan na, nililiit niya yung parameter. Sino ang aking mga kapitbahay? Who are my neighbor? Kasi, sabi ng isip siguro ng lawyer, hindi ko masunod lahat ito. And no one can follow this because no one can love the Lord with all our heart, with all our soul, with all our strength, and with all our mind. Sabi ko, sinagot ko sila, you have to study all the scripture kasi marami pong mga scripture na by the deeds of the law, no one can be justified. Babasahin natin sa Romans 3:20. Sabi dito, Romans 3:20. Where is that? Romans 3. Sabi sa 20 ng Romans 3. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for the law is the knowledge of sin. No, hindi alam ng mga tao na anong purpose of the law. And purpose of the law is a mirror na makita natin na tayo makasalanan. It is a tutor na mag-guide sa atin kay Jesus Christ, and only Jesus Christ can justify us. No one can be justified by the works of the law. No? And in fact, dito nga sa ating Christian liberty, doon sa Galatians 3:11, at ganito din ang sinabi na sa Galatians 3:11, but no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith, yet the law is not of faith, but the man who does them shall live by them. Ngayon, dapat makita natin na we are not saved by the law. And Luke chapter 10 verse 24 and 25 is not about na maliligtas. Sinakyan ng ni Jesus Christ na, sige, sundin mo lahat yan pag nasunod mo. In fact, nung lawyer, nag-isip na siya, hindi ko masunod ito. Tapos, dinefine niya na kunti-kunti, sino ang aking mga kapitbahay? Pero ang point pa rin doon, it is not about our works. It is about what Jesus Christ did for us. So, mga kapatid, katulad ni Charles Haddon Spurgeon at saka ni mga iba't ibang mga theologian, dapat grounded tayo dito sa ating pananampalataya. Ang ating kaligtasan ay nakabaon talaga yan by the grace of God through our faith in the Lord Jesus Christ. Kasi kung magpawindang-windang tayo doon, pag dumating na yung ibang mga doktrina, pag hindi tayo nakabaon ng matindi doon sa pundasyon, mawawala tayo. So, I hope na grounded tayo dito. Pero sabi ni Paul dito, I, Paul, said that sa verse 2, indeed, I, Paul, said that if you become circumcised, Christ will profit you nothing. Sabi niya, kasi sabi ng mga Judaizer, magpatuli kayo.
Sabi ni Paul, walang mapapalakay kay Jesus Christ kung maniniwala ka diyon sa pagpatuli, no? And I testify again to everyone who becomes circumcised that he is a debtor to keep the whole law. No? So, kung magpatuli kayo, maniniwala kayo sa Judaizer, okay, doon kayo sa kabilang parte. Pero, sundin nyo lahat ng batas ni Moses. And no one can follow all the laws of Moses. Cursed kayo, curse kayo. So, yan. Ngayon, you have become entangled from Christ, you attempt to be justified na in law. Lumayo, you have estranged, you have become estranged from Christ. Ang ibig sabihin, lumayo kayo kay Kristo, yung nag-attempt kayo by following the law, you have fallen from grace. For we, through the Spirit, eagerly wait for the hope of righteousness by faith. For in Christ, neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love. So, binalaan na sila ni Paul. Hindi totoo yan na kayo ay mapawalang sala sa pamagitan ng inyong pagsunod sa batas. Kung magpapatuli kayo doon, obliged na kayo to follow all the law in order to be saved. At wala na kayong pag-asa. No? Ngayon, sabi na, binalikan niya sa 7, you run well. Mabuti ng inyong pagtakbo. Who hindered you from obeying the truth? This persuasion, itong mga persuasion ng mga Judaizer, does not come from heaven who calls you. Sabi na, a little leaven the whole lump. Maski maling katuruan, ay masisira yung ating buong buong doktrina yan. Kasi maliit lang na problema na leaven na yan. Kasi ang leaven dito, yung hypocrisy ito ng mga Pariseo, mayroong mga isang term doon. Pero sabi niya, I have confidence in you, in the Lord, that you will have no other mind, but he who troubles you shall bear his judgment, whoever he is. So, mayroon pang sinabi si Paul sa mga bandang dulo na, huwag kayong maniwala dyan. Nagpapasikat lang yan sila. Kung gusto nila, talagang magpatuli, putulin na nila. Sarcastic yung pagkasabi ng ni Paul doon na hindi yan totoo. Kasi sabi nga ni Paul, kung ako ay nagtuturo pa ng circumcision, hindi na ako pe-persecute. Marami sa atin dito, sabi 11, and I, brethren, if I still preach circumcision, why do I still suffer persecution? Then the offense of the cross has ceased. I could wish that those who trouble you would even cut themselves. Marami din sa atin dito na parang kunting parang compromise, no? Kunting compromise lang na sige, okay na 'yan. Okay na 'yan para hindi tayo magka-problema dito sa church, no? Kunyari, okay na yung LGBT, maliligtas din. Parang ganun. Hindi tayo maninindigan na walang makakamana ng Diyos na mga ganon. Only God created only men and woman. Walang in between. So, a little leavens the lump. Sabi ni Charles Haddon Spurgeon, isang illustration na dito, huwag kayong mag-compromise sa church. Huwag kayong mag-compromise sa church kasi pag nag-compromise kayo ng maliit, lalaki yan. Ang kanyang illustration, mayroon daw isang karuwahe, inahabol ng mga wolf, gustong kainin yung mga tao doon. Ang bilis ng mga wolf, aabutin na sila. Sabi ng isang tao doon, siguro itapon natin itong mga karne na ating dala para tumigil yung mga wolf at hindi tayo hahabulin. So tinapon nila yung mga karne. So tumigil nga sa paghahabol yung mga wolf. Pero nung naubos na ng wolf yung mga karne, umaatake ulit sa kanila, hahabulin ulit sila. Sabi nila, wala na tayong karne. Ito na lang ating mga anak, ibibigay natin para tumigil sila. So, ginawa nila, tinapon nila yung mga anak o tumigil ulit. Hanggang na compromise na sila, pagkatapos kinain yung mga anak nila, humahabol ulit. Sabi nila, hindi ganon ang pamamalakad sa church. Dapat
maninindigan kayo. Kasi kung hindi kayo maninindigan, ay magka-problema talaga yung doctrine. And Charles Haddon Spurgeon is the result of a downgrade controversy. Kasi naging liberal na nga yung mga tao, hindi na sila masyadong sa 1800s, hindi na sila sa scripture is the sole authority, bumigay na sila. Salvation is by grace through faith in the Lord Jesus Christ, bumigay na sila. Ang sabi ni Charles Haddon Spurgeon, hindi tayo pwedeng bumigay dyan. Hindi tayo bumigay dyan. Alam mo ba kung nangyari kay Charles Haddon Spurgeon? Binote out siya. Binote out siya. And even sa kanyang kapatid ay sumama na i-vote out siya doon sa kanyang church. So sabi ni, mayroon nagpunta sa kanya, Charles Haddon Spurgeon, maggawa na lang tayo ng denomination, aalis na tayo dito sa Baptist na to. Sabi ni Charles Haddon Spurgeon, wag, kasi wala naman talagang church na 100% nang ibinibigay ang truth sa isang church. Nakascatter pa rin church. Mayroong ibang church dyan na 90%, mayroong iba dyan 85%, mayroong iba 50 lang, pero magpasalamat ka ng nandun tayo sa isang lugar na mataas yung percentage ng katotohanan. Ngayon, nasa atin yan kung ano ba yung talagang mataas ang percentage ng katotohanan. So, hindi bumigay hanggang namatay na lang si Charles Haddon Spurgeon. Pero ang point doon, sabi ni Charles Haddon Spurgeon, walang church na binigyan ng God na 100% ng truth. Mayroon lang ding ng mga church na totoo. Kung bimigay si Charles Haddon Spurgeon, mayroon sanang denomination na yun Charles Haddon Spurgeon denomination. So, ibig sabihin yan, ngayon, dapat grounded tayo doon. Grounded tayo doon. Hindi tayo pwedeng bumigay na, kailangan pala ng by the works of the law, ma-justified. Hindi tayo ma-justified. Ngayon, sabi niya, kung nagpipreach ako ng circumcision, kung pumayag ako dyan sa compromise na yan, ay hindi na sana ako penersecute, no? Ngayon, sabi ni Paul, may liberty na kayo. Anong liberty nyo? Nakuha nyo ba yung liberty natin? Liberty na tayo. We are not under the law. No? Buksan natin sa Colossians chapter 3, chapter 2. Sabi sa Colossians chapter 2, sa bandang dulo ng 2, sabi nito sa 20, Colossians chapter 2:20. Therefore, if you died with Christ from the basic principles of the world, why as though living in the world do you subject yourselves to regulation? Do not touch, do not taste, do not handle, which all concerns which things which perish with using, according to the commandments and doctrines of men. These things indeed have an appearance of wisdom in self-imposed religion, false humility and neglect of the body, but are of no value against the indulgence of the flesh. Sabi niya, namatay na kayo kasama ni Kristo dito sa mga basic principles of the world. Bakit pa kayo nagpapaalipin? Do not touch, do not eat, huwag kayong kumain dyan, bawal dyan, bawal hawakan yan, magsabat mag-celebrate tayo dito, dapat huwag tayo mag-celebrate sa araw na to. Sabi ni Paul, this indeed have an appearance of wisdom. Sa unang tingin, mukhang maayos yung doktrina net church na yan kasi hindi sila nagkagulo-gulo, no? And neglect of the body, mayroon pang nagpapakamat, parang nagpapahirap sa katawan, naglumuluhod, na papunta sa altar. Sabi na, but of no value against the indulgence of the flesh. Walang kapangyarihan yan upang masupil ang inyong mga laman. Kailangan nyo may spirit. Ay, balik tayo doon. Huwag tayong, nandun na yung liberty natin. Malino ba yung liberty na hindi na tayo under doon sa mga wag ganyan. Kakain, kung may dinuguan, kain. Kung ayaw, wag. Kung may, wala nang under na tayo doon sa kung mag-celebrate ng Christmas, celebrate. Kung ayaw, wag. Kung maligo ng mahal na araw, pwede.
Kung mag-worship sa mahal na araw, pwede rin. Walang pakialaman. Pero ibig sabihin, we're not, in terms of salvation, ay libre na tayo doon. No? Pero ang sabi ni Paul, but do not use this liberty as an opportunity for the flesh. Ito yung pinaglalaban ng iba. Kasi ang iba, anyway, ligtas na ako. Yung righteousness ko ay ibinigay, imputed na sa akin. Binayaran na lahat ng aking makasalanan, past, present, and future. O pray na ako kung anong gagawin ko. Hindi na ako susunod yan sa mga batas na yan. Ang sabi ni Paul, do not use this liberty. So ang title ngayon ay use this liberty to do good works. But through love, serve one another. So, even our good works is determined yan by God. Kasi sabi nga ng Ephesians 2:8, 9, and 10, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, so that no one could boast. Yan na 2:8 and 9. Ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon, sa magitan ng ating pananampalataya, at hindi tayo pwedeng magmamayabang niyan kasi hindi yan sa trabaho. But mayroong 10, for we are God's workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand. Anong ibig sabihin ng beforehand? Before the foundation of the world, that we should walk in them. Even our good works are prepared for us. Prepared for us to do good works. Sabi sa Philippians 2:12 and 13, sa bandang B, work out your salvation with fear and trembling, because it is God who works both to will and to do good for good pleasure. Work out your salvation with fear and trembling. Maraming nagsasabi, kailan pala nating i-work out ito? Hindi, nandun na yung ating salvation, palabasin na lang natin yan. Kasi sabi ng 2 Peter, kompleto na yan. Palabasin mo na lang yan, hindi yan installment, hindi yan mata lang muna, tainga, balikan mo na lang yung kamay mo. Parang bata yun, pinanganak mo, kompleto na. Hindi ka babalik doon sa infirmary or doon sa paternity ward na, i-claim ko ulit yung tainga ng aking anak kasi isa pa lang itong tainga. Ang salvation natin, complete yan. Complete. Palabasin mo na lang. Work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and to do good for His good pleasure. Ang God mismo ang nagbibigay sa ng kakayahan, na kagustuhan upang magawa mo ang mga yan para sa Kanyang pleasure. So, we cannot sabi, ako mag-workout dito. Hindi. I-workout mo lang yan. I-workout mo yan para lang mag-glorify ang God. Ngayon, ano yung dapat natin gawin? Sabi dito sa 14 ng Galatians, for all the law is fulfilled in one word, even this, you shall love your neighbor as yourself. Yan mga kapatid. Love your neighbor. Paano ko itong love ko itong neighbor? Pangit, saka chismosa. Beyond reason nga ang ating love your neighbor pa rin. No? Maski kalaban mo yan. Nainis ka. Churchmate mo, nainis ka. Wala kang magawa. Love mo ako. Maski pangit ang aking pag-uugali. Hindi naman dapat din tayo magpangit ng ugali kasi kasama ka rin doon sa love your neighbor. Pareho tayong mag-love your neighbor para maging maayos tayo. If you bite and devour one another, beware lest you will be consumed by another. Kung pagbabakbakan tayo dito, mag-aaway, kung sinong mas matalino sa atin, sinong tama, wala tayong magagawa. Do not use your liberty in order not to love your neighbor, no? At nandun na nga, I say then, walk in the Spirit and shall not fulfill the lust of the flesh. Yung mga lust of the flesh, nandun, marami. No? Against the, magkalaban yung flesh at saka yung Spirit. But you are led by the Spirit, you are not under the law. 13. Now the works of the flesh are evident. Ano yung mga works of the flesh?
adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contention, jealousy, bawal din pa na maging jealous, outburst of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in times past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. You will not inherit the kingdom of God kung nandun na yung the lust of the flesh na i-follow mo. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-sufferings or patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Against such, those love, walang nagbabawal sa iyo. Hindi ka pinagbabawalang mag-love, hindi ka pabawalang magkaroon ng joy, hindi ka pa pinabawalang maging kind, hindi ka pinagbawalang maging gentle, hindi ka pinagbawalang mag-self-control. Lahat yan ay walang kalaban yan sa batas. At those who are Christ have crucified the flesh. Dapat malaman natin ito na nang tayo ay na kay Kristo, yung mga fruit ng mga flesh na yan, mga desires of the flesh yan, napako na yan. No? Napako na yan kasama ni Kristo. Nawala na yan. Let us not become, if we live in the Spirit, sa 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. So, malinaw na malinaw dito na we are now free from this bondage na bawal dyan, bawal ganito. Pero sabi ni Paul, wag mo namang gamitin itong liberty na to na gumawa ng ayon sa iyong mga laman kasi yung mga ayon sa laman na trabaho ay napako na yan doon sa kay Kristo at tayo ngayon ay nasa Espiritu na. Kaya mayroon na tayo love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Dapat nating gamitin yan sa ating mga buhay to glorify God. Mga kapatid, tayo po ay mga anak ni Kristo. Tayo ay ambassadors of Christ. In 2 Corinthians 5:20, we're ambassadors of Christ and pleading to those sinners to be reconciled with God. Kung ambassadors tayo, dapat nandun ang ating mga katangian na bilang ambassadors. Kasi ang ambassadors po ay nirepresent natin yung God dito sa mundong ito. Kung hindi tayo nagre-represent ng maayos, baka i-recall tayo o parusahan tayo, mahirap din po. No? So, although hindi nakaka-affect yan sa ating salvation, but sometimes, yung ating kasalanan ay nagbibigay sa atin ng parang pagdududa na mayroon tayong assurance of salvation. So, mga kapatid, binibigyan din tayo ng spirit na malaman natin na nandito na tayo sa Panginoon at tayo po ay i-walk natin by spirit ang ating buhay. We will not use liberty to do bad things, but we will use liberty to do good works which will satisfy and glorify our God. Okay lang ba sa inyo yan? Okay, tayong lahat ay tumayo at tayong manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, mula kaming nagpapasalamat, Lord, sa sulat ni Pablo, nasulat mo rin na kami, Lord, ay nakalaya na sa pagkaalipin at alam po namin, Lord, ang pundasyon ng aming kaligtasan at ito ay ginawa ni Jesucristo. Ngunit kami din po, Lord, ay may responsibility to use our liberty not to do anything na makakasama sa iyong glory, sa iyong pangalan, ngunit nakakabuti po sa iyo, Lord. Bigyan mo kami ng boldness, again, Lord, to share the gospel. Bigyan mo kami ng boldness to really pagkaroon talaga ng kakayahan upang ipamahagi ang salita ng Diyos sa mga kamag-anak, kaibigan, kasi sila din po ay mapapahamak kung hindi nila marinig at di sila nanampalataya sa iyo. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus' name. Amen. Salamat po sa ating mensahe ngayong araw. Dadako na po tayo sa ating offering and doxology. Tinatawagan ko po ang MFCC Kids. Awitin po natin give thanks.
because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Let's all rise for doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tinatawagan ko po si Brother Ryan Tucson para sa ating prayer of thanksgiving. Sige, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po muli na kayo po ay nagbigay ng inyong anak upang kami ay makamtan ang tunay na buhay sa inyo, na hindi kami mahihirapan sa mga aming palaisipan kung paano magkakaroon ng salvation, maging sa mga institusyon na gawa ng kamay ng tao na nagpapahirap din upang makamtan ang buhay na may kalayaan. Salamat, Panginoon, na kayo ay nag-aalok sa amin ng kalayaan, ngunit hindi para mang-api ng iba, kundi para magmahal at na maranasan ang bunga ng pagmamahal sa aming kapwa. Salamat, Lord, na sa aming tithes and offering na raranasan din namin yung kasiyahan na maging parte ng inyong trabaho. Maging ito, Lord, ay bunga nga po ng aming pagkakakilala sa inyo, na nararanasan namin na hindi lang sa okay lang na magbigay, kundi masaya pala, Lord, ang pagbibigay, na hindi ito bilang utos lang na kailangan namin sundin, ngunit nagmumula ng malaya sa amin sapagkat nararanasan namin araw-araw ang inyong pagmamahal. Aming dalangin na sa darating na linggo at sa mga susunod pa na linggo, aming patuloy na matuklasan ang kabuuan ng inyong pagmamahal sa amin, na maliban sa financial, maging sa aming isip at gawa ay makita yung overflow nga, Lord, ng Spirit niyo sa amin, na sa amin ding pang-araw-araw na buhay ay patuloy niyong linisin ang aming mga sarili mula sa nakasanayan na mga paraan ng tao, mula sa kasalanan, ng aming patuloy na maranasan ang kalayaan mula sa pagsunod sa inyo. Naway ang buhay namin ay gawin yung tahanan ng banal na Espiritu, at patuloy nyo kaming pagpalain, Lord, na hindi lang mag-overflow sa aming pagbibigay, kundi maging sa aming isip at salita, sa aming gawa, Lord, na kami ay maaaring magmahal ng buo sapagkat kayo ang unang nagmahal sa amin. Salamat, Lord, na ang buhay na ito ay binibigay niyo sa amin, at ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na at dadako tayo sa ating closing hymn. Awitin po natin ang Before the Throne of God Above. Before the throne of God above,
there and tells me of the guilt within. Upward I look and see him there, who made an end of all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. May we please all rise? Behold him there, the risen Lamb, my perfect spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. May we please call on Pastor Carlo Sicat for our closing prayer benediction. Panginoong Diyos na aming Ama at makapangyarihan sa lahat at kayang gawin ang dapat gawin para sa aming mga nanampalataya, kami po Lord ay nandito sa iyong harapan na naghingi ng gabay at naghingi ng direksyon sa aming mga buhay, Lord. I-bless mo, Lord, ang aming mga buhay na patuloy kaming makakaintindi na Ikaw, Lord, ang nagmahal sa amin bago ka po namin minahal. At bilang isang anak ng Diyos, kami, Lord, ay may pribilehiyo na humingi sa iyo, Lord, Abba Father, makatawag kami sa iyo ng Abba Father at humingi ng mga pangailangan sa iyo kasi sinabi mo, if you ask the Father in Jesus' name, you will give it to us, Lord. Po-provide mo po, Lord, ang aming kaligtasan ng maayos sa aming mapuso, although ito ay secure, ngunit sa aming assurance po, Lord, ay malinaw na kami, Lord, ay secure din po sa kaligtasan. I-bless din po, Lord, ang aming palaglakad sa pinansyal na pangailangan, emotional sa relasyon at higit sa lahat sa spiritual na pangailangan. I-bless mo rin po ang maliit na mga batang nandito, Lord, na sa kanilang murang edad, sila doon ay binigyan mo ng pagkakataon na makarinig ng mga salita. Salamat po, Lord, sa mga Sunday school teachers na ginamit po, Lord, upang sila din po, Lord, ay makarinig ng mga salita, sa mga sumusuporta din po nito, Lord. Salamat din po, Lord, sa lahat ng mga ministries na aming ginagampanan sa church na to, Lord, at sa ibang parte ng aming buhay, sa prayer ministry, sa ministry ng properties and other things, sa mga pag-ayos ng mga documents, sa ganun paghawak ng pera, sa music ministry at ibang ministries na aming ginagampanan. I-bless mo rin po ito, Lord, at maggamit kami mightifully sa iyong gawain, Lord. I-bless mo rin po ang mga kabataan nandito, Lord, na sa kanilang pagsisimula ng mga kanilang mabuhay, gabayan mo sila, Lord, na may maayos ang kanilang mga desisyon. Tigit sa lahat, sila, Lord, ay mananampalataya sa iyo na ikaw ang maggabay sa kanila. Salamat muli, Lord, sa lahat ng mga biyaya na aming natanggap, sa lahat ng mga pagkakataon, sa lahat ng mga bagay na aming hinihingin. Salamat po, Lord. At salamat din po, Lord, sa lahat ng mga blessings na binigay mo sa amin sa mga nakarang taon, sa taon na to at sa mga sunod na taon. Now may the God of peace who brought up our Lord Jesus Christ from the dead, the great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do His will working in you, but is well-pleasing in His sight through Jesus Christ, to whom be glory forever. Amen, amen, and amen. Ako po, para sa announcement, mayroon tayong luncheon fellowship at the same time yung ating women saka yung youth fellowship din po. Sige po, thank you po.